Naganap ito sa isang liblib na pook, sa isang bayan sa probinsya ng Maguindanao, sa isang barangay sa bayang ito, sa 2 sityo sa barangay na ito. Dito sa Sitio Nabalawag at Sitio Lagon, sa Barangay Pagueda, bayan ng Talitay, probinsya ng Maguindanao, natutunan ng isang komunidad ang sama-samang pagkilos. Puspusan ang naging pagpupulong at pagtutulungan. Masigla mga talakayan at pagpapalitan ng ideya. Nagsimula ito ng pangunahan ng Oxfam at Kadtuntaya Foundation Incorporated, ang isang community-led sanitation program. Ang programang ito ay para sa mga internally displaced people na kung tawagin natin ay evacuees o bakwit. Dahil ito sa giyera sa Mindanao na naging matindi noong 2008, kaya napilitan silang umalis sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos, 3 years silang nawala sa kanilang komunidad. Ngayon ay nagbabalik na sila. Kaya naman isang humanitarian team na binubuo ng Oxfam at Kadtuntaya Foundation Incorporated ang nagpunta sa Barangay Pagueda para alamin ang sitwasyon ng mga mamamayan. Kasama ang mga residente ng barangay, pinag-aralan nila ang pagtugon sa mga suliraning pangkalusugan na hinaharap nila bilang isang komunidad. Gumawa kami ng isang knowledge, attitudes, and practices survey. Tapos, ngayon bumabalik kami sa community para tiyaking ang findings ng survey, validation kumbaga. Matagal na iwan ang lugar na ito, 3 taon. Sa pagbabalik nila, ang dating gawin pa rin ang pagtae kung saan-saan ang kanilang ginagawa. Mayroon mang toilet, ang mga ito'y barado na. Kaya naman ang iba'y nagpupunta sa malawak na bukirin o sa kani-kanilang bakuran para doon tumae. Napakalaking peligro sa kalusugan ng mamamayan ang ibinibigay ng open defecation. Sa pagdating ng humanitarian team ng Oxfam at Kadtuntaya Foundation Incorporated, nagsimula na ang isang proseso para gawing open defecation free ang Barangay Pagueda. Community-led total sanitation program. Community-led, ibig sabihin, pinangungunahan ng komunidad. Alalay lang ang mga NGOs at LGUs. Sila pa rin, ang mga residente ng komunidad, ang magpapasya. Open defecation free, dapat lang wala nang tatae sa kung saan-saan dahil nagdudulot ito ng sakit tulad ng pagtatae, humantong sa di inaasahang pagkamatay dahil sa mga komplikasyon. May 7 tiyak na hakbang ang CLTS program. Magiging malinaw ito sa naganap sa Barangay Pagueda. Step 1. Ang site visit. Para sa unang hakbang, binisita nila ang komunidad ng Barangay Pagueda. Nagpulong sila kasama ang mga opisyal ng barangay. Ipinakita nila ang resulta ng survey na ginawa, ang Knowledge, Attitudes, and Practices Survey. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga residente na tumugon. Nagkaroon ng palitan ng ideya. Napagkaisahan nilang tumutok sa 2 sityo sa Barangay Pagueda, ang Sitio Nabalawag at Sitio Lagon. Step 2. Ang mapping exercise. Ang pangalawang hakbang ay tungkol sa pagsasagawa ng isang mapping exercise. Nagpulong ang mga residente sa isang malawak na bakuran. Nagdrawing sila sa lupa ng isang mapa. Gamit nila yung mga materyales na makikita sa paligid tulad ng mga sanga ng puno, patpat, dahon, bato, at buhangin para itakda ang boundary ng komunidad at tukuyin ang mga open defecation sites o mga lugar kung saan tumatay ang mga residente. Participatory ang community mapping dahil sila mismo ang nagtatagda ng mga landmarks.
Sila mismo ang nagsusuri ng kanilang kapaligiran. Sila mismo ang tumutukoy ng mga lugar kung saan sila tumataan. Step 3. Ang pagkwenta ng peligrong hatid ng open defecation sa bawat pamilya. Pinangunahan ng facilitator ang pagkukwenta ng maaaring gastusin ng isang pamilya kapag nagkasakit ang isang miyembro nito dulot ng pagtatae. Sinisimula nito sa pagkwenta ng dami ng tae na nagmumula sa isang pamilya. Kung ang isang pamilya ay may 11 kasapi, sabihin ng 1 kilo ang inilalabas na tae ng bawat miyembro kada araw. 11 sila kaya't ito ang dami ng tae na lumalabas sa isang araw, sa isang linggo, at sa isang buwan. 577 at 3/4 na kilo sa isang buwan. Katumbas na ito ng 2 pampasaherong jeep. Ganon karami. Malaki rin ang gastos kapag nagkakasakit ng pagtatae ang isang miyembro ng pamilya. Ang pamilya ni Mugni Gulaban, halimbawa, ay gumastos ng 400 kada araw sa pagpapa-ospital. 3 araw ang itinagal ng kanyang anak sa ospital. Hindi pa rito kasama ang pamasahe at pagkain. Step 4. Transect Walk o pag-iikot sa komunidad. Naglibot ang mga residente at humanitarian team sa komunidad. Pinuntahan nila ang isang open defecation site. Ipinakita sa kanila ang dumi ng tao na naiipon sa mga lugar na ito. Sa prosesong ito, hahamuin ng facilitator ang sample ng tae mula sa open defecation site. Ihahalo ito sa tubig. Tatanungin sila kung kaya ba nilang inumin ang tubig na may halong dumi ng tao. Siyempre, ang isasagot nila ay hindi. Sapat na ang ehersisyong ito para kumbinsihin ang mga residente sa kahihiyang gawin ng pagtae kung saan-saan. Sa pagkakataong ito, mahalagang ibahagi sa mga residente ang iba't ibang ruta na maaaring daanan ng tae ng tao patungo sa pagkain o sa katawan ng tao at kung paano ito humahantong sa pagkakasakit. Sa yugtong ito, nagkaroon na ng hugis ang pagkakaisa ng komunidad. Handa na silang kumilos at maglapat ng solusyon sa kanilang problema sa open defecation. Isa sa pinakamainam na solusyon sa mga problemang dulot ng open defecation ay ang pagtatayo ng kasilyas. Step 5. Panawagan sa pagkilos. Hihikayatin sila ng facilitator na mag-isip ng mainam na disenyo para sa itatayong kubeta. Tatanungin ng bawat pamilya kung bukas ba silang magtayo ng kubeta. Aalamin kung sino ang may gusto. May magsasabing gusto nilang magkaroon ng sariling kubeta. May magsasabi rin naman na makikibahagi sila sa kubetang itatayo ng isang pamilya. Ang tungkulin lamang ng humanitarian team ay tiyaking wasto ang teknolohiyang gagamitin sa mga kubeta. Tinukoy na rin kung sino ang mamumuno at ano ang mga materyales na gagamitin. Step 6. Implementasyon at monitoring. Dahil dating mga evacuees or buckwheat ang mga residente ng Pagida, minabuti ng Oxfam at Katuntaya Foundation Incorporated na mangalap ng mga materyales para sa pagtatayo ng mga kubeta. Kaya't binigyan sila ng mga PVC pipes at toilet bowls o inidoro.
Ang iba pang pangangailangan tulad ng kahoy at pangdingding ay tumayong kontribusyon ng komunidad. Ang lakas paggawa rin ng mga kalalakihan ay isang pangunahing ambag sa pagtatayo ng mga kubeta. Step 7. Deklarasyon para sa isang open defecation-free community. Naitayo na ang mga kubeta. Isang tagumpay ito para sa mga mamamayan. Dahil nangyari lamang ito nang naging bukas sila sa maibabahaging tulong ng Oxfam at Katuntaya Foundation Incorporated. Higit sa lahat, naging bukas sila na tanggapin ang kanilang maling gawi kaugnay ng pagtae sa kung saan-saan. Naipamalas rin nila ang kanilang kakayahan sa sama-samang pagdedesisyon at pagkilos. Nagpapasalamat po kami sa Oxfam na kahit papaano ginawa ng paraan na makasama kami as representing IPNSO Maguindanao. Siyaran yan na ikaisa agad ang parinaso. Pilawaminti ito kapag sakit. Kaya na, so, tadawin ng kepay, mga kuha ng kepay, deko na niya, pagkakalat niya kuha na di galimuran niya na ikaisa niya mabagay pagkanggeni na sakit sa kitataw. Nagkaroon pa kami ng pag-contest. Binigyan namin ng premyo ang pinakamabilis magtayo ng kubeta. So nyano na ako siya nakapasa na si Mugni Gaban, siyang kadua na si Liga, Bandi. Ang deklarasyon ay ang kolektibong pahayag ng mga residente na magiging open defecation-free na ang kanilang komunidad. Aming ipinapahayag na hindi na itulot ang open defecation o pagdumi kung saan dito sa aming lugar. Bilang patunay ng aming pagpapatibay na susundin, ito ay aming nilalagdaan ang deklarasyon at ito sa harap ng aming mga pinuno. Isang papel ito na kanilang nilagdaan, pero higit pa ito sa isang kasulatan. Ito ay katibayan na dumaan sila sa isang proseso ng pagmumulat at sama-samang pagkilos. Narito sila ngayon na handang panindigan ang pagbabago ng mga gawi para sa ikalulusog ng kanilang mga pamilya at komunidad. Kung nagawa ito sa sitio na Balawag at sitio Lagon, kayang-kaya din itong gawin ng iba pang komunidad